Hi guys! Welcome to my first vlog as an international student. Andito pala ako ngayon sa Whitehorse, Yukon Territory. Sa mga di nakakaalam kung saan ang Whitehorse, Yukon Territory, Whitehorse is the capital of Yukon and ito yung pinakamalaking city dito sa Northern Canada. And nag-aaral nga pala ako sa Yukon University as early learning program. So ngayon mag-prepare nga tayo ng food for the kids at baon ng husband ko for work. At ang kanila, magpe-prepare nga ako ng burger para sa baon nila and egg naman for breakfast. So, it's 8 a.m. pala ang pasok nila and hanggang 3 p.m. So, end of semester ko na nga, kaya hindi ako masyadong hagol sa oras. So, thank God, natapos ko na rin ang isang sem. At kaya hindi ako masyadong nagmamadali. So, medyo struggle talaga ang time kapag may pasok. Kasi 9 a.m. ang pasok ko sa school and kailangan ko maabutan ng bus. Kapag di ko naabutan ng bus and no choice, need ko mag-taxi. At grabe ang gastos noon from downtown to Yukon University is 18 CAD na agad. Kaya since wala akong car, commute lang talaga. So, ayan, pumunta nga ako dito sa Yukon Territory as international student pathway. So, kasama ko na nga yung anak ko. And yes, pwede mo na isama ang yung anak and husband sa application mo sa visa. So, ayan. Habang nagluluto nga ako guys, pinaprepare ko din tong baon ng husband ko. Ayun nga, nilipot ko siya sa lagayan kasi matatapon. Yan, kasi baka mag-spill sa bag niya. So ayan, lipot nga tayo. Yung baon niya nga pala is nilagang baboy. Wala kasi ditong pechay o ibang gulay kundi spinach lang, kaya yun daw ko niya. So ayan, luluto naman ako ng burger para sa mga bata. So, yan. Kailangan kasi nila magbawas sa school kasi wala namang kantin doon. Yung burger na yan is chicken burger. Nabibili ko lang yan sa superstore. 10 Canadian dollar na nga is 20 pieces lang. 20 pieces na. So, madami. Pwede nilang pambaon for 2 weeks. Yan nga. Nilalagay ko nga kasi siya sa bag niya. Kaya lalagay natin sa lalagyan para hindi siya matapon. So, ayan, breakfast niya, egg, bread, at saka milk. So, ayan, prepare na rin tayo ng baon ng mga bata. So, burger at saka naglalagay din ako ng fruits at saka ng carrots para sa kanila. Kasi bawal ang mga sweets at saka mga peanuts sa school. So, I need to put fruits at saka vegetables. Pero malamang di kakainin yung carrots. Nilalagay ko lang. So yan, microwave ko ngayon para matunaw ang cheese. So yan, prepared na. Ayan naman, prepare na kami para sa pagbihis nila. So ayan nga, patong-patong yung damit nila. Kasi nga winter, kailangan nilang magsuot ng winter suits. Kagaya nito, sinusuot ni Caleb. Ayan, mag-snow pan siya. So yan, demo na nga niya sa inyo. Yan, paano siya. So, snow pants muna and then jacket. Yan. Yan, tapos na siya. Ayan, ganyan naman yun. So, may hood pa yun, tsaka mittens kasi hindi siya pwedeng wala silang ganun. Baka sila mag-frostbite. Ayan, struggle nga ako every morning kapag ayaw magbihis itong isa. Ayan, kakaisipan pa. Struggle talaga, kaya kailangan maaga nagpe-prepare kasi dyan kami tumatagal. Hindi kami makaalis agad. Kasi
nag-aarte pa itong isang bunso ko. Ayan, tinulungan na nga ng kapatid niya kasi hirap na. Ayan, mag-shoes na kami, mag-repair na palabas. Hindi pala pwede ditong ordinaryong sapatos, guys. Kailangan dito yung mga pang-snow. Mga pang-snow kasi baka ma-frostbite yung mga paa natin. At saka medyo madulas kaya kailangan yung pang-snow boots talaga. So kaso itong anak kong bunso, makulit, ayaw mag-snow boots. So ayan. It's 8 o'clock na nga ng umaga dito pero madilim pa. Tingnan niyo naman. Parang gabi pa pero ganyan talaga dito pag winter. Mas marami ang gabi kaysa sa araw. Mamaya pa yan sisikat mga 11 o'clock. So lakad nga lang kami ng anak ko. Yan. Lakad lang kami kasi wala kaming car ngayon kasi may work si daddy ng ATM. So ngayon walk lang kami. It's 15 minutes walk lang naman yan. So kayang-kaya namin yan. And dito nga sa street lang to madilim. Pero kaya namin yun. Very safe nga dito sa Canada kahit maglakad ka sa dilim. Yun ang maganda dito. Safe yung kahit anong walang hindi ka matatakot na may magnanakaw or magsasamantala sa'yo. Lalo na sa mga bata. Mas malaki ang child care act nila dito at talagang priority nila ang mga bata. Dito nga sa Canada, sabi nila every child matters. So sila talaga yung priority ng government dito. Napakaganda ng support ng mga bata ng government sa kanila. So ang school nga nila is simple mountain school. Alam niyo ba guys, wala silang bayad sa school. Nagbayad lang kami ng $110 sa kanila ng dalawa yun. For the whole year na. So, ayan nga ang maganda dito. Halos wala kang problemahin sa tuition fee at sa payment ng school nila. Wala din silang mga assignment at kung ano-ano pang mga bayarin sa school. Ang ganda nga lang ng program nila dito is puro play. So ayan na nga, umuwi na nga ako mag-isa. So nakarating na ako dito. Ang bilis ko. So ayan, pagka uwi ko naman, magpe-prepare naman ako. Maglilinis ako ng mga ginamit ko kanina. So ayan, maghuhugas muna ako guys. So ayan na nga, sabi ko sa inyo, medyo hindi ako stress ngayon kasi wala akong pasok. Pero pag mga ganitong may pasok ako, diretso sakay na ako ng bus pagkahatid ko sa kanila. So mas maaga ko silang hinahatid kapag may pasok ako. Ngayon wala akong pasok, so I have to clean na muna and then saka ako mag-breakfast. So yan guys, yung routine ko dito sa Canada pag tuwing maga. So check nyo yung ayan na nga yung aso namin. Gusto na muna lumabas, so palabasin ko muna. Yan. At ayan, mag-breakfast tayo. So ako naman mag-breakfast. Kain nga tayo. So watch out nyo guys yung mga next videos ko. So first time ko nga ito, kaya pasensyahan nyo na. Medyo hindi ito perfect. So try lang. So support my vlog guys. So bakit ko nga ba naisip mag-vlog? So at least para ma-inspire ko naman kayo kung gusto nyo pumunta ng Canada as international student. So maraming ang pagbabago sa IRCC ngayon. So isi-share natin yan sa susunod nating video. So ayan, kain muna tayo guys. And yan, para nga sa mga kababayan natin na nandito sa Canada, I'm looking for marketing partner and international property specialist ng SMDC. Pina-part-time ko nga rin pala ito guys. See you on my next vlog.